Kinonta ko yung yung pinsan niya, wala daw talagang trabaho doon. Lagay niya doon nagagalit. Sabi ko, sabi nga sa akin ng pinsan niya, pabayaan mo na niya yun, te. Sino pinsan niya? Yung, yung Nilda, So, dito nga po tayo kay Ate Childa at dadalhin po natin ng school supplies. Ayun. Ano nagawa mo, Che? Ano ginagawa mo, te? Ah. Tingnan ko yung mga Ha? ramen ko. Ay, may aloe vera ka, oh. Meron. Kata ng mata ko. Ay, may sili pala dito. Haha. Masarap to, Ate Che. Ngayon nga, nalalaglag na lang sa Oo. lupa. Ito yung gusto kong sili. Ayan. So, ito yung native na sili. Ayan yung mga native na sili. Masarap yan. Mas masarap pa yan sa mga sili ngayon. So, ayun. Ate Che. May dala ako school supplies. May dala akong school supplies, ate. At pupunta din ako dun sa isa. Halika, baby ko. Dito. Anong grade na si Nunoy? Grade 2. Grade 2? Grade 2 si Nunoy. Ay. Hindi si Nunoy mo. Tulog. Nandun kila, mama, nakatulog sa duyan. Thank you po. Ayan, so tig-isa kayo ni kapatid mo, ha? Okay, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Salamat. Okay. So, yun po yung school supplies na Dapat pala pinasobrahan ko na lang ng coupon band to colored paper. Bayaan mo ko na lang. Thank you, te. Okay lang yun. Paano kasi sabi ko, kita ng school supplies? Pa ako naghintay pa ako ng sponsor. So, nag niya, si Madam Minali. Nag-sponsor niyan. Thank you po, Madam Minali. Nag-contact si asawa mo sa'yo? Wala po. Kinonta ko yung yung pinsan niya, wala daw talagang trabaho doon. Lagay niya doon nagagalit. Sabi ko, sabi nga sa akin ng pinsan niya, pabayaan mo na niya yun, te. Sino pinsan niya? Yung yung Nilda, Nilda, ano pa yung apelyido na nakalimutan ko na apelyido nun. Pero nagtumira kayo sa sa Daet? Opo. Ang tagal din kayo na? Itong bunso ko, doon ko na yan inanak. Doon na. Opo. Ito lang itong panganay, doon kami nakatira. Umuwi ako dito ko nanganak. Pagkapanganak ko, wala pa nga siyang isang buwan ng ipanganak ko, bumalik kami doon. Umuwi na lang kami dito nung mag-aaral na kasi malayo doon sa school. Sabi ko, kawawa naman pag nandun ang layo sa school. Saka yung lupa nila doon, na tinitirahan namin, pinabili na nung ama niya. Kaya umuwi kami dito. Kaya sabi ko, dito na lang mag-aaral yung dapat malapit yung school dito. Doon ang layo. Pero walang asawa? Wala, ewan ko doon. Di naman daw siya napunta doon. Yung kapatid nung ina, yun ang nagsabi. Wala man daw trabaho para na niyang doon. Wala man na niya sa kanya kumukuha. Minsan na niya, bigla na lang nagagalit.
Sabi sa akin, tinawagan ko nung Lunes. Mm. Wala man yung trabaho. Eh, ba't hindi na lang siya umuwi dito at dito na lang siya mag-construction? Wala rin. Pag nandito, di naman yung nalabas dito. Nandyan lang sa loob ng bahay. Ah, ganon? Bakit hindi siya lumalabas? Awan ko noon. Tapos, pag nandito siya, gusto niya sabihin, nandito lang din kami sa bahay. Hindi kami napunta-punta kung dyan sa, kila mama. Gusto niya, nandito lang talaga kami. Ah, ganon? Pag lumabas kami, nagagalit siya. Katulad yan, ang baga namin, nilutuan namin, ginagamit namin kahoy. Mm. Pag nanguha kami ng gatong, nagagalit at nandun daw yung yung lalaki daw kasama namin. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, grabe naman ka kung ugali mo yan. Pinagsilosa ka pa talaga? Mhm. Kaya sabi ko sa kanya, kahit saan ka tayo tumira, kung ang ugali mo, di mo babaguhin, ganyan ka pa rin, wala man mangyayari. Oo. Sabi ko sa kanya. Sige, sabi, magbabago na niya ako, magbabago. Sabi ko, anong pagbabago mo? Mas lalo kang lumalala. Tuwing tatawag yan, hindi ka pa, imbes matutuwa ka, tumawag, hindi. Sasalubungin ka galit. Kung ano sinasabi. Parang wala siyang maisip na maayos. Okay. Kaya nung nagampunta pa ako kay Mayalit, yung problema ko kay Mayalit ko kinukwento. Ay sabi ni Mayalit, pag niya, di pag umuwian niya doon sa lugar nila, pabayaan mo na siya doon. Gusto umuwi dito at ibenta daw itong natatayuan ng bahay namin. Sabi ko, bakit mo ibibenta yan kung iisipin nyo na lang ang ibibigay mo sa mga anak mo. Okay. Ay, yung sariling lupa mo na to na. Binili namin to dun sa kapatid ni Mama. Kung isipin ka, kung yun na lang yung bibigay mo sa mga anak mo, bakit ibibenta mo pa? Tama. Kung ayaw mo na kako sa amin, sabihin mo lang at pero kako, bago tayo maghihiwalay, mag-uusap tayo sa barangay, kakausapin kita, yung sustento mo sa mga anak mo, yun ang kailangan. Kahit hindi naman na kako tayo kasal, yung mga anak mo ang may habol sa'yo. Oo, tama yan. Ako, di naman na sa'yo maghahabol, bala ka na. Sabi daw, pag naghiwalayan niya tayo, mag-aasawa ka niya, magsasama na niya kayo nung lalaki mo. Kung sinong lalaki ko? Kahit magtanong ka ako dito sa mga kapitbahay namin kung ako'y nagampara alis dito, sabi ko sa kanya. Kung ano sasabihin sa iyo, at kita mo ka kung ginagawa ko bahay. Pag galing ko ako ng eskwelahan dito na sa bahay, wala man akong iba akong tambayan, yan kila mama. Tanungin mo pa, nung pagtawag ngayon, nagkausap sila ni mama, galit na galit. Galit na galit si mama. Sabi ni mama. Sabi ni mama, pag umuwi daw dito, tawag daw niya dyan sa barangay. Kung ano-ano mga salita, bagang mga masasakit ang sinasabi niya. Sabi ko, nasa utak mo. Nagpamilya ka pa ako kung ganyan ka man lang, lagi kang Eh, may mga ganyan talagang lalaki. Wala naman tayong magagawa, may mga ganyan talaga. Kasi ang ginagawa niya, parang itinatulad niya ako ng mga taga doon sa kanila. Na? Yung may mga babae kasi taga doon sa kanila, minsan, kahit nandyan yung asawa, pag talikod ng asawa, may ibang... Kaya ganun. Sabi ko, iba-iba naman ang babae, hindi naman pare-parehas ang ugali. Kaya Sabi ko sa kanya, kung sila ka ako ganon, ako hindi ganon. Kaya... Ang kukuha ko, yung mga anak mo, kahit magtanong ka ako dyan sa mga anak mo, kompleto ng mga isip niyan. Kung anong ginagawa ko dito, sa araw at gabi, sabi ko sa kanya. Kaya nga nga ako kasi, tinan mo, umaga ay nag-aatid ka sa anak mo. Tapos, pag tanghali, balik ka ulit doon para maghatid ng pagkain. Ganun ang ginagawa ko sa kanila, mula pa nung nag-aaral na sila dyan sa kabila na yan. Inaatidan ko na lang sila. Kasi nakakaawa naman kako, papauwiin ko ang init, kawawa naman. Kaya nga. Sabi ko, di baling ako na lang mabilad, duwag na lang sila. Kahit sinong mga nanay, gagawin yan. Kaya sabi ko nga, laking pasalamat ko din sa Diyos na hindi sakitin itong dalawa ko. Oo nga. Lumaki na ito, grade 5 na. Hindi pa yan na ospital.
Oh? Hindi pa sila nadala sa ospital. Ang sakit lang nila pag lagnat, trangkaso. Pag napahilot ko na sila, okay na. Hindi katulad ng ibang bata, pag nagkasakit, di mo talaga, kailangan mo talagang dalhin ng Oh, katulad ng anak ko. Yan, dalawang yan hindi. Sabi ko, pasalamat ka ako kahit ako naghihirap. Yung mga anak ko naman, di naman ka ako sakitin. May yung anak ng kapatid ko, mula sa panganay talagang nadalang ospital. Nakapunta lang sila ng ospital nung yung anak sila. Tapos yung wala man. Mula nang ipanganak na sila, wala man. Hindi man lang na sila nadala ng ospital. Kaya sabi ko, salamat naman ako sa Diyos at hindi naman pinababayaan yung dalawa. Oh, yun lang ang mo te. Yun lang ang pag-pray mo na sana kahit papaano hindi magkaganon kasi wala nang ang padala yung di ba? Tapos magkakasakit pa yung anak mo. Diyos ko po. Hirap. Pag lagnat na nga, may lagnat nga sila. Halos paggabi na, natutulog na sila. Di pa rin ako natutulog. Binabantayan ko sila. Pag kumibo sila sa higaan, bangon naman ako. Titingnan ko kung bakit. Ganun din ako, te. Ganun din ako. Kaya sabi ko sa awa ng Diyos ako, di naman sila sakitin. Saka, yun ang ko sa kanila at wala silang pili sa pagkain. Ay, di maganda. Mahilig sa gulay. Mahilig sila sa gulay. Ito nga, yung mahilig dito yung 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 sigarilyas. Ihiwain mo ng Star. Oo, star. Ayun, ang sabi niya, star daw yun. Oo, star. Hindi niya mamang star na gulay baga mama, masarap yun. Sabi daw niya sa akin. Oo. Wag Kahit yung anak ko, te, yun ang gusto niya. Magulay ka niya mama nun. Sabi ko, wala na nga kako, kita tayong makunan. Di pa man wala na kako dyan sa tindahan. Masarap kasi yun. Yung star daw, yun ang tawag niya doon, gulay na star. Gulay na star. Yun ang Tapos, ayan may tanim ako niyan, di pa nabunga. may tanim ka din pala. Pero ito, native yun na papaya mo? Yung yan, yung malalaki yan na papaya, kundi nagbunga siya, ganyan na talaga. Di na siya nalaki. Ay, ganun. May papaya ako din, te. Mga di ko lang alam kung okay ba yun. May pinatubo ako doon na papaya. Buti nga nagbunga Mababa lang siya. Nagbunga. Ganyan lang, te, kababa. Ito, dati. Ang baba pa lang nito, may bunga na ito. Parang yung kila Ate Rosie. Di ba nakita mo yung ni Ate Rosie na mababa? O yun doon, meron doon ako. Sa bundok nung nandun pa kami nakatira. Tanim nila mama, ang daming papaya dinadala sa... Basta papaya, di ako nasasawa. Yun lang, hindi ko na... Ang gusto nitong dalawa ang gusto naman nitong dalawa sa luto ng papaya na gustuhan nila yung iginisa ko siya. Tapos nilagyan ko ng luya, nilagyan ko ng sabaw. Kahit wala daw karning manok, parang lasa ng karning manok. Ay, oo. Pero mas gusto ko dyan yung mas gusto ko kasi may nyog. Sila nakain din ng may nyog. Tapos yung ang palaya naman, ang gusto nila yung ginisa na may itlog. Ay, tuwang-tuwa Ana? Wala man siyang pasok ngayon. Ano na? Sa Monday pa siya mapasok. Bakit? Assessment baga. Ay, oo nga. Tapos na siya sa assessment? Tapos na. Nasabi ng ang sabi ng ng teacher? Okay na daw, marunong na daw magbasa. Maumpisa sila nung sa baga yung matatag curriculum baga ba yun? Na daw second week ng July. First week ng July wala naman daw pasok. Seminar yung mga teacher. Ay, ganun? Sa bagay. May bagong curriculum kasi ngayon. Ay, yung matatag. May bago kasi. Yung notebook nga dati, nitong grade 5 ko dati, grade 2 yan. Yung notebook niyan ay 8. Ngayon, na lang, 5. Binalik sa dati. 5 na lang yung notebook ng Binalik grade 2. sa dati. Tapos, di ba dati, ang notebook dati, 6 sa high school. Ay, 8 sa high school. Hindi ko lang alam ngayon. Ewan ko lang. Ng K-12, naging 12.
Sige, dagdag ng ano. Kaya nga, sige. Pero sabi dagdag nila, na. alisin na daw ba yung keke 12? Oo nga, sabi Sabi nga. ko sana din naabutin itong mga, Oo. ano, Basta pag ano yan, bigyan kita ng ano, coupon ban. Ano? Ano lang naman to, ilan lang naman to, kasing coupon ban na to eh. Ano bebe? Ano masasabi mo? ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Thank you. Ha? Thank you. Thank you. Ah, Hindi naman niya nagtago eh. hindi yan nagkinder. Sino? Yan, hindi ko yan, ayaw niya magkinder. Bakit? Nung ano pa siya, sabi niya, Mama, ayaw ko mag-kinder kung hindi dun sa may school ni ate, hindi ako mag-i-school. Sabi niya gano'n. Nagpasok siya dun, prep na sa kabila. Tawa ng Diyos nung mag-graduation sila, may award naman. Mhm. Sabi ko kahit di nag-kinder ka, akala ko nga na yan babalik. Kasi di siya nag-kinder eh, ayaw niya doon na lang siya natuto sa kabila. Hindi kasi, actually talaga te, sa mga ibang ano talaga, eskwelahan, ang mga estudyante na mga ganyan, hindi na pinapaano nila na mag-kinder. Pero sa amin kasi, kinder. Dito kasi siya, Tanong mo ha, grade, 3 years old, nag-kinder na nag-aaral anak ko. Tapos pinabalik. Ato, pinakinder ko yan, 4 years old na siya. Tapos, inabot baga siya nung pandemic. Sabi nung teacher ni Ma'am Shi na mabalik pa daw sana ito. Di pa baga naga 5 years old. Tabaga 5 siya ay August. Tapos, pasukan baga noon June. Ay, siyempre, mapasukan. Di pa siya 5 years old. Di pa siya tatanggapin doon sa kabila. Tapos, inabot ng pandemic. October na baga yung pasok. Hindi, August 5 na siya. Sabi ni Ma'am Shi, di na niya siya pwede dito kasi na siya, 5 years old. Dumaan naman yung teacher ng prep, si Ma'am Giselle. Sabi niya, sino pa niya yung mga magpe-prep niya yung anak na hindi pa niya nakaka-enroll? Bigay na niya sa akin yung birth certificate. Binigay ko dun. Kaya kung iisipin ito, grade 4 pa sana yan ngayong pasukan. Tawa ka ko ng Diyos sa nakakapasa naman. Yun ang maganda. Kahit pa paano nakakapasa. May hiling yan sa akin. Ano? Pag ngayon daw pasukan, pag yung grade daw niya sa card, wala siyang pag mataas daw yung grade niya, bilhan ko daw siya ng teddy bear. Oh, teddy bear! Bilhan mo niya ako mama ng teddy bear pag mataas ang grade ko. Sabi ko, ayusin mo pag-aaral mo ng meron. Oo. Kahit yan, sa totoo lang, kahit may lagnat yan, may lagnat siya pag kaya niya magpasok sa school, di yan na-absent. Ayaw niya. Yan ang sinayang ni Kuya Eduardo Balse. Ayaw niya talagang sabi ko, wag ka nang pasok ako. Ano masasabi mo sa papa mo? Ano masasabi mo sa papa mo? Bali na, ano masasabi mo sa papa mo? Ay, ang ganda ng pilik mata niya, oh. Oh, ang ganda ng pilik mata niya, oh. Oy, siguro ano lang yan. Fake lang yan. Ang ganda ng pilik mata niya, oh. Mia, ang ganda nga ng pilik mata niya, oh. Oh. Wala nung yanak siya, ganyan Oh, ang ganda ng pilik mata. No, yung buhok nga niya nung maliit pa siya hanggang lumaki na siya, di man yung naglagas. Naghaba lang nung naghaba. Ang ibang bata, baga natatanggal ang buhok. Siya hindi. Yan ang magugustuhan ng lalaki sa kanya, te. Yung pilik mata. Yung ng mata niya. Pag magka-boyfriend Minsan nga niya. pinaglilikotan ni tita niya. Akin na lang niya, nene ang pilik mo. Ang pilik mata niya, ang ganda. Oh. Okay, ate. Thank you. At may puntahan pa ako. Maglalakad-lakad ako. Okay, thank you so much. So, yun nga po. Maraming salamat po kay Madam Mina Lee, kay Madam Rosa Masinde sa School Supplies, at syempre po kay Sis Yang at sa Team USA. At hindi lang po yun kay Ma'am Bertus Woman, Sis Irene DB, Ma'am MBHR, Sis Levin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta. At kay Ate Inday PB, Tidol Dumundon sa pabigas at saka sa grocery. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po sana po
sana po patuloy niyo po kami suportahan ni Kalinga Jose sa aming mga YouTube channel. Sana po panoorin po natin yung ating mga upload videos. At hindi lang po 'yun. Yung aming mga pinupuntahan po ay hindi lang po talaga hindi po madali. Syempre, pumunta po tayo sa mga kabundukan. So, ngayon dito lang po muna tayo sa Patag at wala po tayong medyo ngayon po. Kumbaga, binabalikan lang po muna natin yung mga pwede natin balikan dito. At syempre, yung mga po kasi, may mga nagpapaabot po ng tulong doon. So, yun po muna yung binabalikan natin sa ngayon. Ayun nga po, maraming salamat po nga pala sa mga viewers natin. Sa lahat po ng mga viewers, maraming salamat po sa inyo at sa team, sa Kalingap supporters, maraming salamat po. At sana po suportahan po natin ang lahat po ng mga landing pads. At hindi lang po yun, si Kuya Val Santos Matubang at saka si Kalingap Rob. At syempre po si Ate Edna Vlogs. So yun po, sana po patuloy po natin suportahan ang Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan din nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalinga Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya